Habang nakakulong si Senador Leila de Lima sa PNP Custodial Center, isa pang warrant of arrest ang inilabas ng Muntinlupa Regional Trial Court. Yan ang tatalakayin natin ngayong umaga, kasama po ang aming senior political correspondent na si Mean Los Baños. Mean, Yes. Okay, nakakulong ngayon si Senadora de Lima dahil sa kasong kaugnay sa illegal na droga. Okay, itong bagong warrant, tungkol saan naman ito? Drug-related pa rin yan, Pa rin? Lord. Yes. Oo. Pero ito yung paglaganap pa rin ng droga sa Bilibid, pero yung pakikipagsabuatan di umano doon sa high-profile inmate na si Peter Ko. Isa Okay. sa mga nag-testify yan sa Congress. Kasama daw ni Senadora de Lima dyan, yung di umano, pamangkin at aid niya na si Adrian Jadera. Yung negosasyon nila na yan sa, yung drug trade na yan, di umano, nagamit na makakuha ng pera at sasakyan para doon sa ginawang kampanya noong 2016. Okay. Tapos, ano naman ang reaksyon siyempre ng senador sa warrant? Ang balita kahapon, parang hindi siya worried kasi sa lahat daw ng kaso isasampa sa kanya, ito rin may pinakamahinang basehan. Correct. So galing sa loob ng custodial center, naglabas ng pahayag yung senadora. Sabi nga niya, lalabanan nila to kasi ito yung tinatrato nilang weakest Okay. doon sa tatlong drug-related cases. Bakit? Kasi yung co-accused niya, yung si Jadera, nagsalita na mismo, nagbigay na rin siya ng affidavit niya na wala siyang kinalaman o hindi niya kilala si Senadora de Lima. Oo. So doon pa lang, parang feeling ni Senator de Lima, parang okay na yan, parang maluwag na dyan. And then, lalabanan nila, syempre, motion for reconsideration, and they're hoping na sana makita daw ng judges na wala namang basehan yung kaso. Balikan natin. Itong Jadera na to ba ay ano bang involvement niya sa buong sitwasyon? Siya ba ay empleyado ng anong... Wala unknown daw, sabi ni Senator de Lima. Hindi rin niya alam paano na pasok sa issue o sa kwento. Okay. So, mukhang itong testimony na to, nanggaling lang mismo kay Peter Ko. Dahil ang alam ko, nung nabasa ko yung affidavit, sinasabi ni Peter Ko, ito yung kumuha ng pera mula sa kanya. Yung magkahiwalay na 2 million, tsaka 3 million, tsaka yung mga sasakyan. So, hindi alam paano nakabit dun sa pangalan ni Senadora de Lima. Alright, okay. Yung una niyang kaso kaugnay sa droga, ano na ba ang estado nito ngayon? Umabot na ng Supreme Court Okay. Pero pending pa yan, hinihintay pa nila kung ano yung magiging resolusyon ng Supreme Court. Kasi pinapabawi nila yan, pero medyo 4 months na silang nakakulong, di ba? Tapos, ito yung kasama niya si Ronnie Dayan. Dayan, okay. Tsaka si Rafael Ragos. Dating NBI Deputy Director. Correct. Okay. Ngayon, hinihintay pa niya yung isa pa. Meron pa siyang SC case na siya naman mismo yung nagsampa. Ito Okay. yung writ of habeas data laban kay Pangulong Duterte, testing the immunity of the President. Dahil paniwala daw ng senadora, walang immunity kung umaabuso sa kapangyarihan. Kahit nakakulong, si Senadora de Lima, aktibo pa rin siya sa pagbibigay ng mga pahayag tungkol sa iba-ibang mga usapin sa ating bansa. Correct. Paano niya na ito, sa ano ang mga paraan niya ito na ipapalabas? Basically, almost every day, may mga pinipicturan yung staff niya na handwritten, handwritten statements. Ang kwento niya, every day, binibisita pa rin siya ng staff niya. Yung mga staff meetings. And then kapag binibisita siya, 2 folders daw yan . Isang legis, isang media. Yung legis, laman yan mga draft treso, draft bills, na nire-review niya bago nila ihain. And then, yung isa naman, for media, ano yung mga pwede niyang komentan, na mga issues, and then may dala ring dyaryo sa kanya kasi bawal laptop, bawal iPad. Ganon? So, puro dyaryo ang binabasa niya to keep herself updated. And Ba't hindi nilagyan yung style sa loob ng Bilibid? Nakakapasok Pwede, di yung- ba? Mahina no? Pero recently, nga siya, na pinagbabawalan na raw yung staff niya magdala ng ballpen. Ballpen. Hala. Siguro dahil sulat siya ng sulat, kaya pinatitigil. Alam, Kaya mas nahirapan daw Sign siya. language na lang Sign siguro language. sa susunod yan. Pwede. Kasi nung nakikita ko, may mga handwritten notes siya Handwritten. mismo na pinipicturan. Baka ang ginagawa, tingin ko baka dala, tapos pag alis yung staff, Okay. dala na rin yung ballpen. Kailan ba, ano yung naalala mong bilang nagko-cover ng Senate bill? Ano yung huling pahayag ni Senadora de Lima bago itong sinabi niya na weakest charge itong warrant na pinakabago? Yung mga martial law, almost every day, meron talaga siyang pagtulig sa dyan. Yung sa fake news. Yung health din ng presidente, di ba? Meron din siya Sekretary doon. oo. Correct. So, ano siya, very updated siya. Mas marami pa nga siyang PR sa mga aktibong senador. Kasi talagang lahat ng nakikita niyang issue na pwede siya mag-react, nagre-react talaga siya. Oo. Ito nga at wala pang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon niya na ipawalang bisa yung unang warrant, yung una na arrest warrant na nilabas ng isang RTC. Tapos may panibagong warrant na naman.
So far, ano ba yung outlook ng senadora dito? Nakita natin dun sa sulat niya sa atin kasi nagpadala din tayo ng sulat sa kanya. Medyo parang affected na yung kanyang moral dun sa pagkakakulong. Kasi kung dati very aggressive siya, ngayon sabi niya, tanggap na niya na may mga bagay na hindi siya makontrol. Okay. Sabi niya, if there's one thing na natutunan ko dito, sabi niya, acceptance. So tinanong ko siya, parang positive ka ba na at least before so naman lang makalaya ka na. Sabi niya, ayaw na niyang magbigay ng timeline sa kung kailan siya pwede lumaya. Dati ba may mga ganun pa siya? Knowing her, very aggressive, talagang Systematic? oo, very, alam mo yung kung sino talaga siya. So ngayon, parang sa kanya, alam na niya, medyo may konting surrender na hindi ko na to kontrolado, so bahala na kayo. May mga naituturo talaga yung piitan Marami. sa sikolohiya ng mga tao. No? Pero, kamo, kanina bago tayo nag-break, medyo nangayayat ba yung senadora, kamo? Oo, yung ilang beses siyang lumabas dahil doon sa trial sa QC Court, nakita Okay. natin payat siya eh. Ang sinasabi niya doon sa kanyang kwento, everyday daw nag-exercise siya, Okay. walking, tsaka siya daw yung naglilinis ng kwarto niya. Siguro, wala talaga siyang magawa eh. Tapos everyday, sabi niya, she wakes up, praying, nagbabasa siya ng iba't ibang mga materials. Tapos, ang sinasabi niya, nagiging emotional daw siya every night after 5 p.m. Kasi wala nang visitors. So, mag-isa na lang talaga siya. Mga pusa na lang daw yung kasama niya doon. Ay, hindi niya gayahin yung mga ibang senador dati, mga naunang nakulong kaysa kanya. May party raw gabi-gabi. Totoo ba yan? Maraming salamat. Ako talaga yung nagpasalamat sa'yo. Oo, yung mga umaangal pa minsan yung mga guards daw. At iba yung mga nakakulong kasi medyo maingay daw. Gabi-gabi iba yung mga dalaw. Wall lang ang pagitan nila doon. Ding-ding lang ang pagitan, literal.